Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikawalong kabanata. Yes, Dad. Nandito na po ako. I'm about to call you. Naunahan lang po niyo ako. Ibinaba ni Zoe ang dalang bag at mga folders na kip-kip niya sa isang braso. Sa conference na po ako dumiretso. Masyado na po akong gagahulin sa oras kapag tumuloy pa po ako sa bahay. Kasulukuyan na siyang nasa bahay nila sa Metasa. Iyon ay lugar ng Greece. Hindi na siya pumayag na samahan pa ng ina patungo roon dahil alam niyang hindi matitiis ng mga magulang na magkalayo sa isa't isa. Kung doon ka na lang kaya sa tito mo sa Corfu, kahit hindi niya nakikita ang amang si Apollo, ay alam niyang kanina pa ito nagpabalik-balik habang kausap siya. Ganon ito kapag ka nag-aalala. Dad, sobrang layo noon dito at saka malaki na ako. Don't worry, I'll call you from time to time. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan ha. Kapag gusto mo nang umuwi ka na kaagad. Hayaan mo na yung conference na yan. Ang mami na niya ang nagsalita. Malamang naka-speakerphone ang nasa kabilang linya. Yes ma'am, just relax. Breath in, breath out. Aniya na ikinatawa ng huli. Okay ma'am, got to go. Sige iha, mag-iingat ka lagi dyan ha. We love you. Love you too. Tito? Please po. Saan po nandun ngayon si Zoe? Kanina pa kinukulit ni Drake ang mga magulang ng nobya para lang sabihin ng mga ito kung saan naroon ang dalaga. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ng mga bata kayo? Sa tingin ko ho, dapat si Zoe ang tanungin nyo tungkol sa nangyari. Aniya, hindi niya gustong magmukhang tila naghahanap siya ng kakampi sa mga ito. Hay, malapit na akong mabuwang sa inyo. Yung isa ayaw magkwento ng nangyari. Ikaw, ayaw mo din. Bakit ba talaga? Masyado bang sensitive ang pinag-awayan nyo? Ani ni Apollo. Hinilot-hilot naman ni Josephine ang ulo nito na tila sumasakit iyon. Alam ko naman pong ako yung mali Kaya nga po ginagawa ko ang lahat para lang mapatawad ng anak ninyo. Kaya nga po gusto kong malaman kung nasaan siya. Iho, si Zoe na mismo ang nagsabi na kailangan lamang niya ng panahon. Nagsinungaling ka sa kanya? Diretsong tanong ni Apollo. Bagamat nabigla, ay agad siyang sumagot. Parang ganun na din po pero hindi ko naman po sinasadya Bumuntong hindi nga si Josephine at umiling-iling. Yan lang naman kasi ang bagay na alam kong ikasasama ng loob niya. I mean, kilala ko ang anak ko, Iho. Sa lahat ng ayaw niya, yung mga nagsisinungaling sa kanya, malapit siya sa mag-asawa at alam niyang mauunawaan siya ng mga ito. Baka sakaling sabihin na nito kung nasaan ang babae kapag ka naawa sa kanya. Kahit nasa ang lupalop ng mundo ang dalaga, ay susundan niya ito. Gaya ng sinabi ko sa'yo, hintayin mo lang si Zoe. Tinapik-tapik ng ama ang babae. Ang balikat niya. Ang asawa naman nito ay tumangu-tangu lang. Naiintindihan ko po, tita. At sana huwag kang mainip sa paghihintay sa kanya. Hindi po ako magsasawang maghintay sa kanya. Pangako ni Drake sa mga ito. Gusto ko lamang din pong malaman kung okay po siya. Wala po kasi siyang ikinakausap na kahit sino sa mga dati niyang katrabaho Masyado rin daw po siyang tipid sumagot sa mga text ng mga kasamahan namin. Ayos naman ang lagay niya ngayon Siya na nga ang tumutulong sa business ng pamilya. At kaya wala na siya ngayon dahil siya ang nagboluntaryo na mag-represent sa akin sa conference. Maraming salamat po. Masaya po ako
at naiintindihan niyo po ako. Sincere na aniya. Maligaya din kaming dalawa dahil alam naming hindi nagkamali ng lalaking mamahalin ng aming dalaga. You are such a great man. Kanina pa niya napapansin na malungkot din ang mga ito na parang may dinadala. Desidido na si Zoe na makipag-usap at pakinggan ang paliwanag ni Drake. Kinakailangan lang talaga niya ng panahon para timbangin ang mga nangyari. Hindi siya ipokrita para sabing hindi siya nasaktan o itangging hindi siya gustong makita ng binata. I'll be back soon. Napapangiting usal niya. Kasalukuyan siyang nasa library ng bahay nila sa Metasa. Tinatapos lang niya ang conference at babalik na rin siya. Nang mapagod siya sa kakabasa, ay nagpasya siyang mag-inat-inat muna. I-extend niya ang mga kamay at muscle. Pag-angat ng kanyang paningin, ay napansin niya ang isang lumang kahon sa itaas ng bookshelf nila. She had never seen that before. Kinuha niya ang isang stool at inabot ang kahon. Puno iyon ng alikabok at halatang may katagalan na. She lifted the box and found some papers inside. Mga sulat ang mga yon. Napangiti siya dahil ang alam niya ay mahilig talagang magsulat ang kanyang mommy at daddy. At kahit na nga na nasa bahay lang, ang dalawang ito ay nagsusulutan pa rin. She opened the first letter she saw. I love you with all my heart and soul. I can't stand the thought of your hurting because of me. I'm sorry. Please forgive me. Nag-aaway din pala sila? Hindi na ma-imagine ni Zoe kung paano mag-away ang mga magulang. Ang alam lang niya, kapag ka nag-uusap ang dalawa sa ibang lengguwahe, ay may di pinagkakaunawaan ng mga ito. She folded the papers and searched for more in the box. Halungkat niya ng kahon, ay may natagpuan siyang isang envelope na sealed pa. It had confidential engraved on the front. Dala ng kuryosidad, ay nanga siyang buksan ang sobre. Habang binabasa ang laman ng sobre, ay naramdaman na lamang niya na nawawala na ng lakas ang mga tuhod niya. Kumapit siya sa pinakamalapit na silya at hinayaang lunurin ang kanyang nararamdaman. Inabot niya ang teleponong malapit sa kanya at pinilit ang sarili na gawin ang dapat. Nakailang ring pa bago sagutin ang nasa kabilang linya ang telepono. Hello, Iha? Napatawag ka? May problema ba dyan? Malambing na tanong ng ina sa kabilang linya. Hindi na niya napigilan ang mapaluha. Wala naman. I just miss you. I miss you too, baby. Uwi ka na ba? Hindi pa po. I think I needed more time to fix myself. Makahulog ang sagot niya rito. What's the problem, Zoe? I can tell na may gumugulo sa'yo. Come on, anak. You can tell me. I'm ready to listen anytime. I'm your mother. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang mapigil ang paghagulhol. Anak niyo ba ako talaga? Biglang tanong niya rito. Natigilan ang nasa kabilang linya. Of course! Bakit mo naman naitanong yan? Wala naman, ma'am. I just called to say na matatagalan pa ako bago makauwi dyan. And I wanted you to know na okay lang ako. You don't need to worry about me. I'll go home soon. Hindi na niya nahintay pa ang sagot ng ina at ibinaba ang telepono. Parang kandilang nauupos ang pakiramdam niya. Home. Paulit-ulit man niyang bigasin ang salitang iyon. Wari ay ayaw ng maniwala ng puso niya na may tahanan para sa kanya. His life was a big lie. All of a sudden, she felt a stranger in the world. She then believed was perfect. Lalong hindi niya kayang umuwi ngayon at harapin si Drake. Honey,
Pwede bang tumigil ka muna sa kapabalik-balik mo? Saway ni Apollo sa asawa. Kanina pa balisa ang mag-asawa matapos ang tawag ng anak. They had contacted Drake dahil hindi na nila alam kung paano ang gagawin at ito lamang ang kilala nilang pakikinggan din ni Zoe bukod sa kanila. How could you tell me to relax? Nararamdaman kong may itinatago sa akin ng anak ko, tugon ni Josephine. Baka naman po nagkakamali lang kayo, sabad ni Drake. Ayaw niya mag-alala pa ang mga ito sa dalaga nang dahil sa pagsisinungaling niya, kung pwede nga lang, ay akuin lahat ng nararamdaman ng mga ito ay ginawa na lamang niya. Kilala ko si Zoe. Paano kung nalaman na pala niya? Nag-aalalang untag ng ginang. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Inakbayan ni Apollo ang asawa upang makalma. Dapat noon mo pa kasi sinabi Dapat doon pa natin sinabi ang totoo sa kanya. Parang hindi na napapansin ng dalawa ang presensya ni Drake dahil masyadong absorb ang utak ng mga ito sa pag-aalala sa anak. Tita, hindi naman po siguro gagawa si Zoe ng bagay na alam niyang ipag-aalala ninyo. Tatawag din ho uli yun. Iho, pagpasensyahan mo na kami I guess you should know by now kung anong sinasabi namin. Sa palagay ko, ikaw, bukod sa amin ng mami niya, ang makakaintindi sa kanya. You have to decide kung matapos ang malalaman mo ay makukuha mo pang mahalin ang anak namin. Humugot muna ito ng isang malalim na buntong hininga. Saka hinagod-hagod muli nito ang balikat ng asawa. Hindi lang ikaw ang nagsisinungaling kay Zoe. Kami din, iho. Hindi ko po yata kayo maintindihan. Hindi namin tunay na anak si Zoe. Siguro dapat ngang nung una pa lamang ay sinabi na namin sa kanya ang totoo. Pero naduwag kami. Natakot kaming hindi niya kami tanggapin at mahalin na parang tunay niyang magulang. Anak siya ng kaibigan ko. Nasunugan ang tunay niyang mga magulang. At siya lamang natirang buhay. Hindi ganon kayaman ang pamilya nila. Kaya nagpasya silang ipaampo na lamang ang bata sa amin, which we wholeheartedly accepted. We see her as a very precious gift given to us. Noong mga panahong yon, ondarak ang relasyon namin bilang mag-asawa. Gusto ko nang makipaghiwalay noon dahil hindi ko matanggap na hindi ko kayang ibigay ang bagay na lulubos sa kaligayahan namin bilang mag-asawa. Hindi na ako maaari magkaanak. Kaya nang ialok sa amin si Zoe, ay agad akong pumayag. Nung una ay parang hindi ko kaya. Pero magiging kompleto ang pamilya ko. Pero habang tumatagal, napapamahal na sa akin ang bata. Siya ang kumompleto sa matagal ko ng kakulangan sa buhay ko. Siya lang. At si Apollo ang kayaman at kaligayahan ko. Pagtatapos ng ginang. Mahal na mahal kita. Ikaw at si Zoe lang din ang buhay ko. Niyakap ni Apollo ang asawa. Gaya po ng sinabi ninyo, kailangan lamang po ni Zoe ng panahon. Alam at ramdam niya kung gaano ninyo siya kamahal. At ganun din po siya sa inyo. Naiintindihan niya ang lahat. Alam niya kung gaano kadalisay ang kalooban ni Zoe. Maging kung gaano kahalaga para sa dalaga ang pamilya nito. Mas gugustuhin ko pang kinompronta na lamang niya tayo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat, mahanap lang si Zoe. He assured the couple. Pwede ko bang makuha ang address at mga posible niyang puntahan sakaling nasa Greece pa siya? Alam kong naroon lamang siya. Doon siya nagmula. Alam kong doon din siya babangon para ayusin ang sarili niya. Iginiya ni Apollo ang ginang para maupo muna at humarap sa kanya. Isusulat ko lahat ng mga lugar na pwede niyang puntahan doon. As soon as stable na ang lagay ng asawa ko,
Susunod kami doon para tulungan ka sa paghahanap. Huwag po kayo magmadali. Gagawin ko po ang lahat para makita at masiguro na nasa maayos si Zoe. Maraming salamat, iho. Thank you dahil tanggap mo ang anak ko, kung ano man siya. Mahal na mahal ko po si Zoe. Higit kailanman ay ngayon niya ako kailangan. Gusto kong maramdaman niya nang hindi ko siya iiwan sa kabila ng lahat. Tao sa puso niya ang sinasabi niya, really one hell of a man. Ana ng ginang. Nagmamahalang din po ako kakagaya ninyo. Buong pagmamahal na pinagmasdan ng Ginoo ang asawa bago siya muling hinarap. You are right. They captivated our heart badly. Napapagod man, ay hindi pa rin tumitigil si Zoe sa pagtakbo. Mahigit 1 oras siyang tumatakbo at wala siyang planong huminto. Gusto niyang makalanghap ng hangin. Nais niyang pawisan at ilabas ang nararamdaman niya. Para sa kabila ng malakas na hampas ng hangin sa kanya, ay naroon pa rin ang sakit. Gusto man niyang sumbatan ng ina noong tumatawag siya, ay tila wala siyang sapat na lakas para tanungin ito. It was like she was hit by a bullet and died that very moment nang mabasa niya ang adoption paper at ang sulat na yon. But how could she ever be cruel to them kung ang buong buhay niya ay utang na loob niya sa mga ito? They give her everything else wanted and needed. Hindi niya alam kung kaya pa niyang humarap sa mundo matapos ang lahat-lahat. She was a stranger to her own world all of a sudden. Alam naman niya maliban sa pagiging magkadugo, naging magulang niya ang mga ito in the truest sense of the word. Bakit nga ba niya gustong pahirapan ng sarili gayong pwede naman siyang bumalik sa kanila anumang oras at magkunwari na normal ang lahat? Huminto siya sandali upang uminom at maupo sa isang bench sa parke. Palubog na ang araw at gusto niyang makita yon. Kaya mo pa kaya akong mahalin kapag naalaman mo na ang totoo? Wala sa loob na nasabi pala niya nang malakas ang laman ng puso. Why don't you ask him? What? Napalingon siya sa sumagot na tinig. Prenteng-prenteng nakaupo sa isa pang bench na katapat ng inuupuan niya si Drake. Pinigilan niya ang sarili na sugurin ito ng yakap. As always, ganun pa rin ang epekto ng binata sa kanya. He had always made her heart beat fast na parang hindi na siya makahinga sa sobrang kaba na nararamdaman niya. What are you doing here? Untag niya. Kapag sinagot ko ba yan, yung mga tanong mo, sasama ka na ba sa akin pauwi? Si Zoe naman ang napipilan. Pinili niyang ibaling sa ibang direksyon ang tingin dahil alam niyang mababasa nito sa mga mata niya na gustong-gusto niyang sumama rito. How she missed this man. Tumayo ito mula sa bench at humakbang palapit sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumakad palapit dito o muling tumakbo palayo. Please, Zoe, I beg you. Don't run away from me anymore. Tila nabasa nito ang iniisip niya. Nagpasya siyang manatili sa kinauupuan. Bakit ka nandito? Muli niyang tanong. I came here to bring you home. Alalang-alala na ang mga magulang mo sa'yo, Zoe. Hindi mo alam ang nangyayari. Kaya please, stay out of this. Hindi pa rin ito hinaharap ang lalaki. Mas pinili niyang titigan ang papalubog na araw. Mas ninais niyang isipin na kayang alisin ng tanawing iyon ang lahat ng kanyang problema. Please, hear me out first before you shut me out of your life. Saad nito. Mukhang alam mo na naman ang lahat. Bakit ko pa kailangang sabihin? Why don't you say what you feel? Frustrated na inalog nito ang mga balikat niya. Hindi mo ba alam na halos mabaliw na ako noong mga panahong hindi kita nakikita?
My only consolation was the thought that you are here trying to fix yourself. Tinabig niya ang kamay nito. Hindi ko sila kayang harapin. Hindi ko kayang marinig mula sa kanila na hindi talaga nila ako tunay na anak. All my life, they've been honest to me. But after what I discover, pinahid niya ang luhang naguunahang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam ko, buong buhay ko ay puro kasinungalingan. Lahat kayo, itinago niyo sa akin ang totoo. All of you deprived me of something important, something I needed to know. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng iyon ng basta-basta lang. Niyakap niya ang babae at hinagod ang likod nito. It will take time. Alam ko na. Pero hindi ba mas maganda kung pakikinggan mo muna ang mga magulang mo? Hindi na siya nakasagot at hinayaan na lamang ang sariling umiyak sa balikat ng nobyo. Sa kabila ng lahat, ay napakabuti pa rin ito sa kanya. And being wrapped in his arm, felt like she was brought home again. Patingala niya ito. Saka lang niya napansin ang mga pinagbago ng kasintahan. Nanlalalim ang mga mata nito, tanda ng kakulangan sa tulog, at malaki na rin ang inihulog ng katawan nito. Noon niyang isiniksik ang sarili sa binata. Uuwi rin ako, pangako yan. Hayaan niyo muna ako na buuin ang sarili kong muli. Bati na tayo. Nakangiting tanong nito. Sana nga ganun lang kadali ang lahat. Right now, I can't draw myself sa isang relasyon hanggat hindi ko nabubuo ang sarili ko. Gusto kong maging maayos ang lahat sakaling magiging tayo ulit. You deserve someone better than me. Shh! Ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi ko kayang diktahan ng puso ko kung sino ang dapat nitong mahalin. Maghihintay ako. Hinalikan siya ni Drake sa noo. She held his hand and kissed him on the cheeks. Bumalik ka na, aniya. Yun lang at tumalikod na si Zoe at nagsimulang tumakbo muli. She began running again, and this time, she was more determined to face the world and her parents with head held high. Just wait for me, Drake. When Zoe saw her mother sleeping on their couch, she silently cursed herself. Hindi na niya napigilan ang luha nang simulang lapitan ng ina. She kissed her on her forehead and embraced her. I'm sorry, Mommy. Nagising ito. At nang makita siya ay niyakap din siya ng mahigpit. Baby, I'm sorry. Hindi namin intensyong maglihim sa'yo. You don't need to explain anything. Ako po ang dapat humingi ng tawad sa inyo. After all, sa mga ginawa nyo, ako pa yung nagbigay sa inyo ng sama ng loob. Patawad po. At dito na po natatapos ang 8 kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.